Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Romans chapter 3, verse 10 hanggang 12. Yan po ang sinasabi. Walang kahit isa ang hindi nagkasala. At yan din po ang sinasabi ng sa Psalms chapter 14, verse 3. Ang lahat ay nagkasala at ganun din po ang sinasabi sa Ecclesiastes chapter 20, verse 7. Walang matuwid kahit isa. So aminin man natin o sa hindi, mga kaibigan, ay nasusulat sa Biblia na lahat ng tao sa balat ng lupa ay pawang makasalanan. Sapagkat sa kasaysayan ng unang tao pa lamang na si Adam, sila ay sumuway na sa kautusan ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay lumaganap sa sanglibutan. At sa pamamagitan ng kasalanan, ang kamatayan ay lumaganap sa buong sanlibutan. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang lahat ng tao ay makaranas ng kamatayan, sapagkat ayon nga sa nasusulat, ang lahat ng tao ay nagkasala. Romans chapter 5, verse 12. Yun po ang sinasabi. At dahil sa kasalanan, ang tao ay namamatay, sapagkat sabi ng Romans chapter 6, verse 23, ang lahat ay mamamatay. Ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Kaya ang Diyos ay may panawagan sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ang sabi ng Acts chapter 17, verse 30 hanggang verse 31, sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa buong daigdig na magsisi at talikuran ang kanilang kasamaan. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa buong sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong iyon ay kanyang muling binuhay. Mga kaibigan, dahil sa kasalanan at dahil tayong lahat ay nagkasala, ang Diyos ay nananawagan sa ating lahat na tayo ay tumalikod sa ating mga kasalanan, sapagkat ayaw ng Diyos na ang sino man sa atin ay mamatay sa dagat-dagatang apoy. Kung tutuusin, lahat tao walang ibang patutunguhan kundi ang infierno. Ngunit dito natin makikilala, dito natin makikita kung gaano kabuti ang ating Diyos, sapagkat sa kabila ng ating pagiging makasalanan, ang Diyos ay nanatiling mabuti sa atin. Still, ayaw ng Diyos na mapahamak tayo sa dagat-dagatang apoy sa kabila ng ating mga kasalanan. Kaya nga po ang ating Diyos ay nananawagan sa atin na tumalikod sa lahat ng ating kasalanan. Ang sabi nga ng Diyos sa mga Israelita sa Ezekiel chapter 18 verse 31 hanggang verse 32. Ang sabi dito, lumayo kayo sa inyong mga kasamaan at magbagong buhay, sapagkat hindi kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sino man sa inyo, kaya magpakabuti kayo at upang kayo ay mabubuhay. Yan po ang sinasabi ng Bible. Ayaw ng Diyos na ang sino man sa mga taga-Israel ay mamatay. At tayo naman ay naniniwala na ang mensahe na yon ay hindi lamang para sa Israelita, kundi sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ang araw ng paghuhukom na siya ding pagdating ng ating Panginoon, sabi ng Lucas chapter 17 verse 26 hanggang verse 28,
Ang sabi rito, ang pagpaparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahonan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang nangyari nung panahon ni Lot sa Sodom and Gomorrah. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, at nagtatayo ng mga bahay. Ngunit sa araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre, at natupok silang lahat. Ganon din po mga kaibigan, mga kapatid, sa araw ng pagdating ng anak ng Diyos na ating Panginoon na si Jesucristo sa araw ng paghuhukom. Wala nga sino man sa atin ang nakaalam kung kailan darating ang araw na yon. At dahil hindi po natin alam kung kailan darating yon, ay nararapat lamang na bawat isa sa atin ay maging handa para sa araw na yon. Sa panahon ni Noe, ang Diyos ay nag-atas kay Noe na gumawa ng arka upang sa pamagitan ng arka, pagdating sa araw ng paghuhukom o sa pamagitan ng arka, sila ay maaring maligtas sa baha. Sa ating kapanahonan ngayon mga kaibigan, ay hindi arka o barko ang ipinagawa ng Diyos sa atin upang tayo ay makaligtas mula sa impyerno. Sa panahon ni Noe, inatasan ng Diyos si Noe na gumawa ng arka upang sila ay makaligtas sa baha. Sa ating kapanahonan, pinadala ng Diyos dito sa sanlibutan mula sa kalangitan ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang sa pamamagitan niya tayo ay maaring makaligtas mula sa dagat-dagatang apoy. Dito po natin makikita mga kaibigan kung anong klaseng Diyos mayroon tayo. Ang Diyos na mayroon tayo ay ang Diyos na mahabagin para sa lahat ng mga tao sa kabila ng kasamaan. At ipinakita niya sa atin ang kanyang pag-ibig sapagkat noong tayo'y makasalanan pa, ay ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay sa cross para bayaran ang ating mga kasalanan. Romans chapter 5 verse 8 at sa John chapter 3 verse 16. John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay kanyang ipinadala ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang siyang gumawa ng paraan upang tayo ay huwag mapahamak sa dagat-dagatang apoy sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya nga sabi sa Acts chapter 4 verse 12, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit walang ibang pangalan ang ibinigay ng Diyos na ikaliligtas ng tao kundi si Jesus lamang. At ang sabi naman ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa aking Ama kung hindi sa pamagitan ko lamang. Kaya kung nais po nating maligtas mula sa dagat-dagatang apoy, ay nararapat lamang na tayo ay tumugon sa panawagan ng Diyos, na tayo ay tumalikod sa ating mga kasalanan, tayo magsipagsisi, at tayo ay sumampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus na siyang pinadala dito sa sanglibutan mula sa kalangitan upang tayo ay iligtas sa tiyak na kapahamakan sa dagat-dagatang apoy. Yan po mga kaibigan ang mga conditions na inilatag sa atin ng Diyos na dapat nating gawin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan.
ang sumampalataya sa kanyang anak, ang tumalikod sa ating mga kasalanan at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon Hesus. Ang sabi nga ng Romans chapter 10 verse 9, kung ipahayag ng iyong labi na si Hesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Ang sabi ng John chapter 3 verse 18, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya mga kaibigan, malinaw na kailangan nating kilalanin, kailangan nating sumampalataya sa ating Panginoong Hesus upang tayo'y huwag hatulan ng kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy. Yan po ang nasusulat sa Biblia, na kung ang isang tao ay sumampalataya sa kanyang anak ay hindi mapapahamak. Ngunit ang isang taong tumangging sumampalataya sa kanya ay mapapahamak sa dagat-dagatang apoy. Kung nais mong kaligtasan, kailangan mong tanggapin bilang iyong tagapagligtas at Panginoon si Jesucristo upang sa araw ng kanyang pagdating, ikaw ay handa na. Ngunit kung pipiliin natin na huwag sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, ay ihanda rin natin ang ating mga sarili para sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Kahit sa alinmang relihiyon tayo napapabilang, kung ayaw nating tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon, kung tayo ay hindi sumasampalataya sa Kanya, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga ang sabi mismo ni Jesucristo sa John chapter 8 verse 24, kaya sinasabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan, kung hindi kayo maniniwalang ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi napapatawad sa inyong mga kasalanan. Maliwanag mga kapatid, ang sabi mismo ni Jesus, na kapag tayo ay hindi sumampalataya sa Kanya, kung sino siya, kung ano siya, tayo ay mamamatay na hindi napatawad sa ating mga kasalanan. Dahil walang sino mang tao ang magkaroon ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan without believing Jesus bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon. Magkaroon po lamang tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan kung tayo ay sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang sinasabi ng Romans chapter 3 verse 21 hanggang verse 22. Ngunit ngayon nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentel. So, ayon sa ating binasa, magkakaroon lamang ng kapatawaran ang sino mang tao kung siya ay sasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, maging sino man siya. Ano man ang kanyang lahi, maging Hentil man o maging Hudyo. Kaya yan po ang aking nabanggit kanina, na anuman ang kinabibilangan nating relihiyon, kung hindi natin sinasampalatayanan ang bugtong na anak ng Diyos, na siyang tanging paraan na ginawa ng Diyos para sa ating kaligtasan, hindi po tayo magkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. At pag hindi tayo nagkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, hindi po tayo tatanggap ng buhay na walang katapusan, sapagkat ang sabi ng Biblia,
walang makaparoon sa kaharian ng Diyos.